A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang aking sinimulan na mensahe upang ipagtibay ang pamumunga, ang pagiging mabunga natin sa harap ng ating Panginoon bilang eklesiya. Okay? Kaya pagpapatuloy natin itong may pamagat na seeking His righteousness and increasing the fruits of righteousness. Tumayo tayo lahat at basahin natin ang ating pinakateksto. Itong buong araw na ito pa rin ang ating pag-uusapan. And you might say,
Pastor, paulit-ulit naman yan. Hindi po. Hindi. Maniwala kayo. Kung meron man, mga kapatid, na ating ibinabahagi, ito ay upang tayo ay maging matatag. Hindi naman tayo napapagod kumain ng kanin. Tama? Oo. Yung pandesal, hindi rin eh. Correct? Oh. Gatas, lalong hindi. Di ba? So, ang mga pagkain natin, palagi naman natin kinakain. In fact, nalulungkot nga tayo pag hindi natin nakakain. Di ba? Yung mga nasa labas, kahit sila ay nasa labas na sigurado ako, yung iba dyan nakakalungkot naman yung kanin, di ba? Yung iba dyan siguro nalulungkot sa tinapa, sa daing, sa tuyo, sa dilis, di ba? Anyway, seeking His righteousness and increasing the fruits of righteousness. At ang ating pinakatalata ay 2 Corinthians 9 and verses 8 to 11. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Now, he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Sa ating Lighthouse Bulletin, nakita natin mga kapatid, na tayo ay chosen and ordained to be fruitful as a church. Amen? At hindi nagkait ang ating Panginoon sa pagpapadaloy ng kanyang biyaya. In fact, ang lahat ng biyaya upang tayo mapuspos sa lahat na maaaring gawin. Okay? At ang hamon dito ay sa daloy ng lahat ng yan ay mag-increase pa tayo ng ating mga bunga ng katuwiran. Yan ang ating tinitingnan. At kinakailangan ay maintindihan natin ito. Ang aking dalangin, magmula sa pinakabatang miyembro ng Lighthouse, hanggang pinaka-nakatatanda sa atin, ay maintindihan ito. Amen? Hindi lang maintindihan ng ating mga leaders. I would expect, of course, ng ating mga pastors men, mga sentinels, ay medyo nainuwaan nyo na ito. At maaari nyo na maibahagi ang ating mga guro, ang ating mga teachers. But everyone, you know why? Because the church is every one of us. It's not just the leaders. It's every one of us. Kaya, if the Lord chose us, and if He ordained us to be fruitful, then we should be fruitful, everyone. Amen? Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang patuloy na pagpapahayag ng katotohanan ito. Ipagyaman mo kami, Panginoon, buksan mo po, Panginoon, ang aming mga kalooban, ang aming mga isip, Panginoon, upang hindi lang maitanim, kundi lumago ang binhi ng iyong katotohanan sa aming buhay at sa amin bilang eklesiya. Heavenly Father, thank you that we can gather as your people. Lord, make us to grow and be strong and be able to do what we should being your ecclesia. In Jesus' name, amen. Okay, please be seated. Natapos na tayo sa mga pagtukoy natin, no, sa mga dapat nating hanapin. Ang sabi doon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. And in the same manner, seek ye His righteousness. Okay? When we experience the new birth, that is our entry into the kingdom of God. But that is not the end. Bilang nakapasok na tayo sa kaharian ng Diyos, via the new birth, we seek His righteousness. Amen? Now, ang sinasabi sa Romans chapter 14
and verses 17 to 19 ay ito. The kingdom of God is not meat or drink. Okay? Kasi nung araw may mga issues, mga kapatid, na ang kaharian ng Diyos ay nakikita kung paanong ang mga tao ay maingat sa pagsunod ng mga kautusan. At nakikita yan, yung pagsunod, bilang sa mga bawal kainin at bawal inumin. O kaya kung anong dapat kainin at dapat inumin. Pero hindi po yun ang pamantayan ng kaharian ng Diyos. Okay? Kaya ang pagpasok natin sa kaharian ng Diyos ay hindi pinangungunahan ng kung anong mga kautusan, mga kapatid. Tandaan natin yan. Hindi po tayo pinangungunahan ng mga kautusan sang-ayon sa kautusan ni Moises. Okay? Kaya dito po sa Lighthouse, bukod sa hindi kayo makakakita rito ng mga rebulto, hindi rin po tayo dito makakakita na nakapaskil ang Ten Commandments. Naintindihan niyo ba? Kasi ang Ten Commandments, mga kapatid, ay hindi natin pamantayan. Ang pamantayan natin ay ang kautusan ni Kristo. Hindi kautusan ni Moises. Pero hindi natin winawalang bahala ang kautusan ni Moises, sapagkat yan ang pinakapamantayan ng lahat ng katuwiran. You understand? In fact, when the Lord Jesus Christ came, iginalang niya at tinupad niya ang lahat ng nakalagay sa kautusan ni Moises. Kung kaya si Kristo ang naging pinakapamantayan ng katuwiran, sapagkat kanyang tinupad ang lahat ng hinihingi ng katuwiran ng kautusan ni Moises. Okay? Kaya ang naghahari po sa atin ay hindi yung kautusan ni Moises, kundi ang kautusan ni Kristo, na siyang nag-fulfill ng lahat ng demand, lahat ng hinihingi ng kautusan ni Moises. Because Christ, when He came, He fulfilled the whole law. Amen? Kaya ang nangunguna sa atin, ang umiiral sa atin, ang kumikilos sa atin, ay ang lahat ng pangunguna ng ating Panginoong Hesus sang-ayon sa Kanyang salita. Ibig sabihin, hindi tayo pinangungunahan ng mga bawal at kung ano-ano pang mga kondisyon. Yung bang nagsasabi, Pastor, ano ba sa Lighthouse ang mga bawal? Hindi po tayo pinangungunahan ng ganun. Pinangungunahan tayo, on the other hand, na mga dapat nating gawin sang-ayon sa kalooban ni Kristo. Naintindihan niyo ba? Kaya diyan ang malaking pagkakaiba natin sa maraming mga nagtatawag na sila'y church. Okay? Why? Sapagkat tinanggap na natin si Kristo sa ating puso. Amen? Dapat ang lahat ng miyembro ng Lighthouse ay tumanggap na kay Kristo. Okay? Tayong lahat ay nagkaroon na ng eksperyensya ng new birth. At hindi lang po iyan. In fact, tayo na ay sumunod sa tubig ng bautismo upang ang ating buhay ay ilakad na natin sa bagong pagkatao. Bagong nilalang. The new man. Walking in the newness of life. Kaya totoo itong sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Romans 14:17. For the kingdom of God is not meat or drink. Okay? Well, naniniwala naman tayo na dapat kumain tayo at ng tama at uminom ng tama. Pero yan po ay sang-ayon sa ating kalusugan. Walang kinalaman yan sa ating buhay bilang tumutugon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kung kayo man ay nagkakasala sa pagkain, dahil sa pagkain, nagkakasala tayo sa dapat na pangangalaga ng ating lupang katawan. At nagkakasala kayo sa inyong mga doktor. Okay? Maliwanag ba yon? Okay.
At ang sabi po rito, ang kaharian ng Diyos para sa atin, sa ating pananahan sa loob ng kaharian ng Diyos, ay katuwiran, kapayapaan, kagalakan sa Espiritu. Naintindihan niyo? Yan lang, mga kapatid, ay napakapayak, napaka-foundational na katotohanan na kinakailangan natin tindigan. At ang sabi, for siya, that in these things serveth Christ. Okay? Siya, na sa mga bagay na ito, ay pinaglilingkuran si Kristo. Sa ano? Sa katuwiran, sa kapayapaan, no? Sa kagalakan. Kaya ang ating paglilingkod ay puspos ng mga virtues na ito. Amen? Hindi po tayo naglilingkod kay Kristo upang tayo ay pagpalain. Walang ganong kondisyon. Naglilingkod tayo kay Kristo sapagkat ito ay bagay na matuwid sa kanyang harapan. Amen? Tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon at ginagawa natin ang dapat natin gawin bilang eklesiya sapagkat sa kanyang kapayapaan na nasa atin. Amen? Hindi upang tayo maging payapa, kundi dahil sa kapayapaan na nasa atin. Dahil sa katuwiran niya na nasa atin, dahil sa kapayapaan na nasa atin, at dahil sa kagalakan na nasa atin, dahil sa pananahan ni Kristo. Baliktad ang iba. Ang iba, naglilingkod sa Panginoon, dumadalo sa service para maging masaya. Hindi po. Sapagkat meron na tayong galak, meron na tayong kapayapaan, at meron na tayong katuwiran ni Kristo. Naintindihan niyo ba? At lalo kapag ito'y nakita sa ating buhay, ano nangyayari? Mas nagiging katanggap-tanggap tayo sa ating Diyos. So baliktad, hindi ba? Okay. At hindi lang. Pag yang bagay na yan ay naging totoo sa ating lahat, kahit ang mga taong hindi mananampalataya, kahit wala silang appreciation sa ating pananampalataya, magiging aprobado sila sa atin. Kaya mga kapatid, ang totoong na kay Kristo at ang totoong may kaligtasan ni Kristo ay hindi maaaring, mga kapatid, nagdurusa sapagkat doon nakikita lahat ng virtues. Therefore, ang sabi ni Apostol Pablo, let us therefore follow after the things which make for peace, and things therewith one may edify another. Naalala po ninyo, nung nakaraang quarter, ang ating pinag-uusapan ay edifying. Amen? Kaya itong topic na ito ay hindi lang pagpapatuloy, kung hindi progress. Baitang na ating tinutuntungan. Okay? Now in Hosea, sa Lumang Tipan, ang sabi dito ay, sow yourselves in righteousness. Kapag ikaw ay naghasik, nagtanim sa katuwiran, ikaw din naman ay mag-aani in mercy. Break up your fallow ground. Bungkalin mo ang dapat mong bungkalin. No? For it is time to seek the Lord till He come and rain righteousness upon you. Now, alam niyo, matagal kong tinitinan ito mga talatang ito. And I was praying to the Lord to give me wisdom so that ang mensaheng ito ay madaling maintindihan ng lahat. Kaya, alam nyo, itong humaba na nung humaba itong mensaheng ito sa kare-review ko. Pero namamangha ako mga kapatid, sapagkat lalo kong tinitingnan ang katotohanan ito, lalo kong nakikita ang napakamatayog na katotohanan. In fact, hindi lang po ito totoo, kundi ang lahat ng ating nasa kapaligiran
ay sumususog sa katotohanan nito. Obserbahan niyo, ang pinag-uusapan natin ay ang pagiging mabunga. At ang pinaka-ilustrasyon ng pagiging mabunga ay ang lupa. Okay? Na tinatamnan ng mga puno, ng mga punong kahoy, at dahil ito'y nakatanim sa lupa, ay nagiging mabunga. Are you listening? Okay? Kamangha-mangha na ang lupa kahit saan sa mundong ito ay lupa na nagbibigay ng yield. Correct? Ako'y na-amaze ako nung ako'y napunta sa mga Middle East countries. Hindi ko inaasahan na yung disyerto ay maging mayabong sa green. Di ba? Andyan si Pastor Chris Lopez. No? Sa Qatar. Pag napunta po kayo ng Qatar, magugulat kayo eh. Sapagkat yung disyerto, abay, napagyaman nila ng green. Di ba, Pastor Chris? Hindi mo aasahan eh. Okay? Minsan lalabas ka, makikita mo, ang init-init, isipin nyo. Desyerto. Pagkatapos yung portion na naroroon, dinevelop nila, abay, puno ng, mayroon pang golf course. Di ba? Tapos sa kalagitnaan ng disyerto, para bang makikita mo, mayroong napakagandang mga lugar. Di ba? Bakit po? Kasi, yung lupa, kahit na anong kalalagyan, ay tinutubuan ng mga halaman. At ito'y nagbubunga. Amazing. Gagawin lang nila yung dapat nilang gawin. Tama? Magpo-provide lang sila ng dapat na patubig. Tama ba? Mangangalaga lang yung mga hardinero kung paanong dapat pangalagaan yung mga green. At yayabong at magbubunga. Amen? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, lahat ng siyam na virtues na yan, ay wala pang batas na magdedeklara na hindi dapat ang bungang yan. Wala. Kahit na anong batas ng tao, kahit na ang Torah, hindi pagbabawalan yan. Okay? Now, Pastor, pinag-uusapan natin yung fruits of righteousness. Matuwid. Bunga ng pagiging matuwid. Bunga ng katuwiran. Na sa lahat ng ating pagkilos ay ikinikilos natin dahil sa katuwiran ni Kristong nasa atin. Gawa tayo ng gawa. At ang sabi, ang challenge ay tayo pa ay yumabong, tayo pa ay mag-increase, no? In bearing the fruits of righteousness. Para ano? Pastor, pagod na kami. Di ba? Okay? Pagod na ba kayo? Ano ang dahilan kung bakit ganito ang ating ginagawa? Ito ba'y ginagawa nating paglilingkod dahil maglilingkod lang tayo? Ano ang dapat ibunga? Okay? Ang Panginoon naman ay dapat maluwalhati sa ating ginagawa, sa ating pagod, no? Sa lahat ng ating pagpupursige. Dapat ang Panginoon ay magalak na sa mga bagay na yan. Isipin mo yung sacrifice ng ating pagod, ng ating katawan. Hindi ba yan ang dapat makita ng Panginoon? Isipin nyo, ha? Meron tayong tendency maging ganyan, Panginoon, pagod na po ako. Tingnan mo naman yung pagod ko, Panginoon. Hindi ba? Okay? Maawa ka naman sa pagod ko. Hirap na ako. Kumulubot na yung balat ko sa paglilingkod sa iyo. Tumanda na ako, lingkod pa rin ako ng lingkod. Tama? Subalit, yun ba ang pamantayan ng Panginoon sa pagtanggap niya
sa ating paglilingkod sa Kanya? Yun ba? Ano obserbasyon nyo? Sa larangan ng employment. Okay? Sa larangan ng pagtatrabaho. Sanay naman po tayo dyan na kayong mga superiors, kayong mga nagmamay-ari siguro ng mga kumpanya, meron tayong mga empleyado siguro. At makikita nyo na sila ay nagpapagal. Di ba? Yung pumasok ka lang na wala kang late, ang hirap kaya nun. Di ba? Totoo. Lalo pa nung araw isipin mo doon sa kumpanya namin, porque ito ay Chinese company. Yung bang namulat sila na kahit wala kang gagawin, pumasok ka lang na maaga at andun ka lang, okay ka na. Ganda naman minsan, Dick, hindi ba? Oo, present. Isipin mo, ang unang-unang award na ibinibigay kapag year-end, yung attendance. Best in Attendance Award. Mira Bobet, isang professional company. Para kaming elementary. No? Para bang, tatawagin natin ang Best in Attendance Award. Nabira. Okay, palakpakan kami lahat. Okay, ganon. Kaya alam nyo, maraming pumapasok doon. Nung araw, isipin mo, pumapasok ako. 6 days a week. Doon sa Rizal Avenue. Lunes hanggang Sabado. Ang aking oras ng opisina ay 9:00 hanggang 6:00. 6 days a week, Bobet. Ganyan. No? Ako naman, porque head ako ng isang departamento at product line, kinakailangan, iusad ko lahat yun. Hindi pwedeng tutulog-tulog ka Kaya mag-iisip ako ng mga kaparaanan para ayusin lang at itaas ang business lines. Pero may mga kasama ako na ang agang pumasok. Ibig sabihin, kung ang pasok namin, Bobet, ay 9:00, 7:30 nandoon na. Pero aabutan ko yan pag pumapasok ako, natutulog lang doon sa may kanto. Pero present na ang aga nun. Towards the end of the year, bibigyan ng award yun. Best in Attendance Award. Pero yun lang yun. Mag-aantay lang yan ng customer. Naintindihan niyo ba? Ando lang sa tindahan yun. Wala namang gagawin yun, kundi babasa ng dyaryo. May customer. Kayo, iiwan yung dyaryo. Tapos paglabas ng customer, nagbabasa ulit. Wala namang kinalaman yun sa promotion, sa marketing. Wala. Yun lang ang trabaho nila. Ako, parang, lugi yata ako dito. Bihira. Isipin mo, ako yung magpaplano kung anong gagawin sa mga bagong produkto, ganyan, lalabas, ite-train yung mga kinakailangang i-train. Sabi ko, lugi yata ako dito. Di ba? Minsan, kinausap ko yung boss. Sir, tinan mo naman yung pagod ko. Parang ganun. Oo. Alam mo, sabi sa akin, pagod binabayaran naman kita Parang natigilan ako Binabayaran naman kita sa pagod mo. Bakit? Kulang ba yung bayad ko sa'yo? Kulang po. Patunayan mo sa akin kulang. Ganun nung sinabi ko, dagdagan mo yung bayad sa akin, sabi sa akin, alam mo, hindi matatapos yan. Lahat naman ng tao, yan lang ang palagi hinihiling Di ba? So, anong dapat makita sa atin? Para bang sinisingil natin ng Panginoon sa pagod natin? Nakikinig ba kayo sa akin? Para bang ginagawa natin, Panginoon, ang tingnan mo naman yung pagod ko. Ang hirap kaya ng buhay. Di ba? Yung pumunta ka lang sa lighthouse, tuwan-tuwa ka, aakit ka ng skyway. Ay, buti na lang. Pagbaba mo rito, ang traffic. Iikot ka pa doon. Tapos, kililigo ka na, haharanga ka pa ng tricycle. Ano ba ito? Ba't hindi naman gawing madali lahat? Di ba? Parang ganun. Parang ang gusto natin makita ng Panginoon, yung ating pagpapagal. Panginoon, pambira naman. Ang hirap naman maglingkod sa iyo. Pero mga kapatid, ang sukat ng ating Diyos ay hindi sukat ng ating mga amo dito sa mundong ito.
Kung dami lang ng output natin ang sukat, wala doon ang sukat ng Panginoon. Correct? Tama? Hindi ba tayo? Yes, oo, meron tayong quantitative. Yun palagi ang sukat natin eh. Quantitative. Tama? Pero sometimes, nagigising tayo sa bagay na ang dapat na sukat ay merong qualitative. You understand the meaning? Amen? Qualitative. Kaya nagkaroon din kami ng award sa bagay na yon. Para yung qualitative ay magkaroon ng magandang daloy. Good? Pero sukat pa rin ng tao. Tayo hindi. Sapagkat mga kapatid, ang sukat na hinihingi ng Panginoon sa atin ay related sa pagkilos ng kanyang espiritu sa atin. Sapagkat ang espiritu ang nagbubunga ng lahat ng virtues na katanggap-tanggap sa kanya. Listen, this is the thing that I would like everyone to realize. Hello? Hindi tayo binigyan ng pananahan ng Espiritu ng Panginoon for us to be able simply to claim that His Spirit is in us. No. Ibig sabihin, His Spirit is someone that should lead us. It is someone to whom we should yield to. Amen? The Spirit is someone who we should listen to. Today, if ye will hear His voice, harden not your hearts. He is someone that we should not grieve. Grieve not the Holy Spirit. Amen? Good. He is someone that when He speaks to us through His Word, abay tutugon tayo. At siya ay kikilos sa atin. Hindi para umiyak lang tayo. Si tatay nung araw, palaging sabi ng sabi, hindi ako naniniwala sa mga Kristiyanong iyak lang okay na. I'm sorry Lord, umiyak, akala natin okay na. Are you listening? Sabi nga ni tatay nung araw lalo na mayroong mga crocodile tears diyan. Kaya dito mga kapatid, ang preaching natin sa Lighthouse, hindi pang iyakin. Hindi pang iyakan din. Hindi pang emote-emote. Okay? Kausap ko si Victor kahapon. Sabi niya, Pastor, inimbita ako doon sa isa. Alam naman nila yung, sabi na, naobserbahan ko, kada sabing ganyan, tutugtugan ng malungkot, medyo mababagbag yung damdamin nila, parang okay na sila. Mga kapatid, hindi rin ganun Madaming tao I'm sorry. Do you realize this? Pero hindi umuusad from there, I'm sorry. Amen? Sapagkat ang hinihiling ng Panginoon ay ang bunga ng Espiritu sa atin. Naroon ang kanyang pagtanggap. Kaya ang sabi rito, no? For he that in these things, base sa bagay na ito, serveth Christ, is acceptable to God because everything is in the Holy Ghost. Amen? But, paano mga kapatid, ang ating pagtingin sa banal na Espiritu? You know what? The Holy Spirit cannot speak to us outside this. It's always through His Word. Amen? It's always through His Word. Kagabi, doon sa kasalan, okay, mabonggang kasalan nyo. Lahat ng tao, mayroong bilin sa ikinasal. Maganda ang bilin nila.
ako yung nakatokang manalangin. Kaya sinabi ko pagkakataon ko na ito. Hindi naman ako yung nagkasal Okay? Pagtayo ko, binasahan ko ng mga talata. Ito ang inyong magiging gabay. Hindi kung ano-anong mga panukala ng tao. You know why? Because it is God that will build you. Okay? Anyway, so the fruit of the Spirit. At sinusugan din naman ito that the fruit of the Spirit ay nasa lahat ng goodness and righteousness and truth. Kaya mga kapatid, napakagandang pamantayan ito. Halimbawa, ang lahat ba ng ating pagkilos at paglilingkod ay sang-ayon sa mabuting kalooban ng Panginoon? Ang lahat ba ng ating pagkilos ay sang-ayon sa kanyang matuwid, na katotohanan? Kaya yun palagi ang ating tinitingnan. That ye may approve things that are excellent. Inabot ko pa yung sinasabi ni Dr. Eric sa Alamin sa pag-aaproba ng mga excellent na bagay. Akala niyo, wala ako Nandun kaya ako. Naririnig ko. His name is excellent. The Bible says, kung merong excellent is the name of Christ. And we are gathered in His name. You remember that? Minsan, itong bagay ng excellent, ibinabagay natin sa excellence ng mundo. Are you listening? Ang mundo naman, inaamin ko, may excellence. Okay? May pamantayan ng mundo. Okay? Lalo na kausap ko yung presidente ng pamantasan ng isang araw sapagkat ginagather namin yung mga alumni. At sabi sa amin, Bishop, gusto sana naming mahuingi ang tulong ng alumni so that we can have a tracing program ng lahat ng graduates ng PLM. Wow! A tracing program. Kaya ba natin yung tracing program? Kahit saan na sila naroon, dapat may tracing program tayo. At ikayatan natin silang maging bahagi ng alumni. Sa paanong paraan? Sabing ganyan, gawa tayo ng awards. Okay? Kasi, ang pinaka-identity ng pamantasan, mayroong 3K. Okay? Karunungan, kadakilaan, kaunlaran. Wow, okay. Sabing ganyan sa akin ng presidente, Bishop, kayo na ang bahala sa lahat ng parameters sa mga awards. Kaya meron na kaming ginintuang award, meron pa kaming tinatawag na kung ano-ano, ang daming award. Basta't kayo na ang bahala sa mga pamantayan na yan. Iniisip ko, hindi ko pwedeng lagyan ito kasi hindi naman eklesiya yun. Di ba? Pero mga kapatid, hindi natin pwedeng iwanan that which things are acceptable and approved sa harap ng ating Panginoon. Amen? Kaya itong pag-aaral na ito. Now, sa simula ng ating taon na ito, pinuntahan natin itong 1 Thessalonians chapter 4, na kung saan ang nakalagay, that ye increase more and more, kaya pinanganak yung ating annual theme. Okay? Now, 3 bahagi, seek His righteousness. Tapos na tayo dyan. Hanapin natin ang kanyang katuwiran. Ngayon, gumagawa tayo ng kanyang katuwiran upang tayo'y maging katanggap-tanggap sa kanya, sang-ayon sa kanyang katuwiran. Hindi natin isinasantabi yan. Everything we do, we seek His righteousness. Amen? Okay, letter B. Lagpasan na natin yan. In letter B, mga kapatid, ang sabi dito,
we should be filled with fruits of righteousness. Maging puspos tayo sa mga bunga ng katuwiran. Okay? Sa ating bulletin, nasaksihan natin na kalooban ng Diyos na tayo'y maging puspos sa mga bunga ng katuwiran. Tama ba? Kalooban niya yan. Kalooban niya yan. Kaya kinakailangan, alamin natin kung paanong magbunga ng katuwiran at bakit. Okay? Andyan ba kayo? Pastor, ang hirap kasing intindihin ng mensahe mo. O sige, simplihan natin. Okay? Naintindihan ba natin ang mga bunga ng katuwiran? Kung hindi natin maintindihan yan, how can we be filled with fruits of righteousness? Amen? At ikalawa, bakit? Para saan yan? Hindi ba istorbo sa buhay natin yan? Nandyan ba kayo? Okay. Ngayon, dito sa Ephesians 5:8, ang sabi, tayo daw ay liwanag na. At dahil tayo'y liwanag na at mga ilaw na, tayo dapat lumakad bilang mga anak ng liwanag. Okay? At sa ating paglakad ay magbunga tayo ng Espiritu sapagkat ito ang katagkatag sa Panginoon at we should actually be searching for whatever is acceptable to our God. Okay? Ngayon, hindi lang yan. Not just that we be filled. We should increase the fruits of righteousness. At nakita naman natin ito. Dito tayo natapos last week. You remember? Okay. Now, tapos na tayo sa bahaging ito. Pinuntahan natin itong katuruan tungkol sa bautismo. Hindi ka pwede maging Baptist na hindi ka nababautismuhan. Tama? Amen? Kapag hindi ka pa nabautismuhan, suriin mo ang sarili mo. Sapagkat ang sabi na banal na kasulatan, then they that gladly received this word were baptized. Okay? So, kapag hindi ka nabautismuhan, wala kang ID. Alam niyo yung walang ID, hindi pwedeng pumasok. No ID, no entry. No ID, no discount. Parang ganon, you know? Ano pa? Ha? Ano pa? No ID. Ang dami, kinakailang ID. Ang ating bautismo ang pinaka-ID natin. Amen? Sapagkat yun, mga kapatid, ang nagpapatunay ng ating lakad in the newness of life. Amen? Yun na yun. Identified na tayo. Yan ang ating identity. At ang lahat ng nasa lighthouse, may ID. At kapag may ID ka, may full access ka. Gamitin mo ID mo. Yun yun. Okay? Amen? Gamitin mo ID mo. Huwag kang absent sa eskwelahan, may ID ka eh. At kapag may ID ka, naka-enroll ka, hahanapin ka. Tama? Ganun pala yun, ano? Okay. Hindi lang yung pagkakaroon ng ID. Hindi lang yung pribilehiyo ng ID, kundi yung responsibilidad sa pagkakaroon ng ID. Amen? Nandiyan ba kayo? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Binigyan na ka ng ID ng Panginoon. Eh. Okay? May full access ka na. Gamitin natin yan. Okay? Now, sa bahaging ito, ang sinabi dito being made free from sin, at sa bagay ng bautismo,
ay ipinahayag natin yan publicly. Kapag tayo'y nilulubog sa bautismo, okay, at ibinabangon, anong ibig sabihin yan? Ha? Someone is being crucified figuratively when we are immersed. Someone. Who is that someone? Ha? Sabi ni Paul, I am crucified. Correct? With Christ. So, someone, kapag tayo binautismuhan, inilubog, inimmersed, someone is being put to death. Inilibing nga eh. Yun ang figure. Okay? Dapat alam natin to. So, who is the someone who died and who was buried? And then, someone is raised and was made alive to walk in the newness of life. Sino yun? I was explaining this to our pastors, lest they also forget. Ang sabi ko, yung inilibing, yung old man. Are you listening? Para yung old man, mga kapatid, no, wala nang response sa kasalanan. Inilibing na. Yung ibinangon, yung new man. Upang yung new man ang manguna para lumakad sa bagong buhay. Naintindihan natin? Kaya, sinasabi ni Paul, ang luma ay tapos na. Huwag na natin gisingin. Okay? Sapagkat tayo na kay Kristo ay pinalaya na sa luma, sapagkat yung luma ang identified with sin. Ayan, maliwanag. Being then made free from sin. We have been made free from sin. Okay? Naroon na yung statement na yon. Ye became the servants of righteousness. So, when we were raised, no, from baptism, from immersion, then we declared to everyone that we are indeed the servants of righteousness. Mga kapatid, ibig sabihin, ibinubuhay ito. At kinakailangang maging masigasig ang pagbuhay nito. Hindi, yes, baptism is a figure, but not the new man. Naintindihan niyo ba? Baptism is, why? Sapagkat hindi nagliligtas yan. Ang tubig hindi nagliligtas. But it is a very vivid picture. It is a very vivid, maliwanag na statement ng bawat na kay Kristo. Okay? But God be thanked that ye were servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine. Kung kaya nga ang sinasabi ni Paul dito. No? Sabi dito, therefore, we are buried with Him by baptism into death. Tayo, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even also we. Yung we dito, na ibinilibing, yung we ng old. Pero yung we dito, yung we ng new. Okay? Knowing this, that our, old man is crucified with Him. That henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Knowing that Christ being raised from the dead dieth no more. For in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but
alive unto God through Jesus Christ our Lord. Now, listen carefully. Because we were made alive by the Spirit, then we should have the fruit of the Spirit. Tama? Now, mga kapatid, parang iniikot ko yung topic, pero hindi, sapagkat ito yung progress nito. We were made alive by the Spirit, and we are in the Spirit. And so, therefore, we should have the fruit of the Spirit. Amen? And it is the fruit of the Spirit that God sees in us. Upang tayo ay maging katanggap-tanggap sa Kanya. Now, alam nyo, ang tagal kong tiningnan ng talatang ito. Kanina, inawit natin ang grace. Di ba? Naalala niyo? Grace that saved us. Grace that after we're saved, dumadaloy sa atin, and it provides us sufficiency. Correct? Sufficiency upang tayo'y makaahon. Are you listening? Hindi sufficiency upang wala lang, kundi upang tayo ay makaahon. Now, ang isang taong wala kay Kristo ay patay. Saan siya patay? Saan siya patay? Ha? Ulitin ko. Ang isang tao na wala kay Kristo'y patay. Saan siya patay? Separated siya kay Kristo. Saan siya separate? Saan siya patay now? Of course, the word separate ay separate. Pero there is also an element sa death or dead na ikaw ay walang pagtugon. Wala kang response. Ang isang patay, kahit anong gawin mo, patay din. Walang response. Ibig sabihin, ang isang taong wala kay Kristo ay patay sa lahat ng pwedeng i-expect ng Panginoon sa Kanya na katanggap-tanggap. Okay? Wala kang virtue ni Kristo. Wala. Okay? Wala kang gagawin na pwedeng kalugod-lugod sa Kanya. Patay ka eh. Wala kang response sa lahat ng katanggap-tanggap sa Kanya. Wala kang love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness. Ang meron ka, lahat ng kontra dun. Opposite. Are you listening? Ano ang opposite ng love? Hate. O hindi ba, ang sabi ng mundo, I hate you. O hindi ba? Anong opposite ng joy? Ha? Ano? Sadness. Kung ano-ano pa ang kaakibat niyan. Anong opposite ng peace? Peace, man. War. Di ba? Anong opposite ng love, joy, peace? Gentleness. Kagaspangan. Di ba? Abrasive. Correct? Di ba maraming taong magaspang? Ha? Gaspang ng balat mo? Hindi, yung ugali, yung approach, magaspang. Gentleness. Anong opposite ng goodness? Eh di bad. Parang ganun lang. Oh. Faith. Walang pagtingin dito. Tama? Wala. O, ano pa? Love, joy, peace. Ano opposite ng long suffering? Ha? Short suffering. Ha? Ano? Short. Walang long suffering. Konting kibot. Galit ka agad eh.
Oh, anong opposite? Long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness. Anong opposite ng temperance? Walang pagtitimpi, hindi makapag-antay. Di ba? Ang dami. Ibig sabihin, ang patay, ang wala kay Kristo'y patay sa lahat ng katagap-tagap sa kanyang bunga. Ano lang ang meron? Lahat ng opposite nun. Pero kapag si Kristo'y nasa iyo, ang kanyang spiritu'y nasa iyo, at lalo na, inilagay mo na ang sarili mo, ang old man na patay, abay ginising ka na sa lahat ng katagap-tagap sa kanya. Correct? At yun na ang nagbubunga. Ang gagawin mo na lang, lahat ng gawa sang-ayon sa goodness and righteousness and truth. Bakit kinakailangan yun? You know why? Simple lang. Sapagkat ang pinakahinahangat natin ay malugod ang Panginoon. Yun lang. Malugod ang Panginoon. We are here for His pleasure and His glory. Yun, mga kapatid, ang sukat ng ating Panginoon. Kapag hindi niya nakita ang virtues na ito, wala. Good? Alam niyo, ito dagdag kong kwento nung araw. Nung pumasok ako sa Abesco, pinapungsoy ako. Lahat ng datos ko, pinadala pa sa Hong Kong. At doon ginawa nung pungsoy expert lahat ng pag-aaral tungkol sa akin. Birthday ko, kung kailan, anong buwan, anong taon, ganyan. Ayun, lahat binigay. Nasumpungan nila na ako pala ay Year of the Dog. Loyal to. Loyal. Yun na yun. Kaya yun ang pinanghawakan nila. Okay? Pwede ko namang gamitin yun, di ba? Na? Di ba? Di ka, no? Pungsoy-pungsoy lang, okay na yan. Pasok na ako. Pero ako ba'y magiging apurba sa kanila dahil ako Year of the Dog? Hindi. Kinakailangan magpakita ako ng higit pa at higit sa aking pagiging Year of the Dog. Tama? Eventually, minsan pinakikilala ako ni Jimmy doon sa mga kaibigan niya. Oh, ito si R.A. Robin Abanti. Robin pa ang Robin Abanti. You know, this is my best manager. Very loyal. Very honest. Sabi sa akin minsan, kasi nung pumunta ako ng Japan minsan, pagbalik ko, lahat dineclare ko, Chris. As in. Lahat. May dala akong mga gamit, dineclare ko. Pagpasok sa customs, bayad siya. Napaka-honest mo naman. Hindi mo naman kinakailangan, pati underwear mo, dineclare mo. Sabing ganyan sa akin. Hindi naman ako. Pero eventually, nung nag-resign ako, iba na ang trato niya. Nakita niya na ako pala ay masigit pa sa iniisip niya. You know why? Because of the Christ in me. Mga kapatid, ito ang sinasabi natin. Later, sa mamayang hapon, mas maganda pang pag-uusapan natin. Okay? Because I'm telling you, kahit ang lupa nagsasalita sa atin.
lupa. At makikita natin mamaya yan. Kahit ang mga tanim, nagkokonforme sa katotohanan ng salita ng Diyos upang bigyan tayo ng mensahe that we should be fruitful and fruitful in the areas that please Him, not that please us. Kaya ang panalangin natin palagi ito, Lord, make me be fruitful for your pleasure and glory. Yun lang. Madami pang kaakibat yan. Yun lang muna ngayon. But we need to come to the Lord. Minsan, nagbibiro ako, kayo mga binautismo, dapat mabautismo uli kayo. Para you should recognize this. Pero minsan mga kapatid, we need to be reminded. Amen? Kasi sa araw-araw nating pamumuhay, pagkilos, medyo nagiging malamya tayo. Napapagod tayo. But there is always a new beginning. Amen? Pwede ka namang matisod habang daan, but you can rise again and walk. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let's stand and pray. Dakilang Diyos, maraming salamat pong muli sa katotohanan ito. Maraming aspekto, Panginoon, sa pag-aaral na ito ng iyong salita na kinakailangan ng aming pangkapitan, itanim sa aming mga puso't buhay. Sapagkat, Panginoon, minsan nakakalimutan namin na we are not here to simply please ourselves. Yes, you give us many things in life. You provide many things. But Lord, nakakalimutan po namin na ang provision mo, Panginoon, ay hindi lang upang magpasasa kami sa provision. Subalit upang makabalik kami sa lahat ng kadakilaan ng iyong biyaya, ng iyong kahabagan, ng inyong pag-ibig. Kung hindi kami, Panginoon, nabubuhay sang-ayon sa iyong kalawalhatian, forgive us, dear God, and we come to you, Lord, today. Thank you for watching The Pulpit. We hope you are blessed with the preaching of God's Word today. Now, the most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes through the Lord Jesus Christ. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso, ay bigkasin mo ang panalangin na ito. Panginoong Diyos, nalalaman ko na ako ay makasalanan at nahatulan ng kapahamakan. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at kaloob mo na kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Panginoong Jesus, ako ay sumasampalataya na ikaw ay namatay, inilibing at nabuhay upang ako ay bigyan ng kaligtasan at pagbayaran ang aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at tinatanggap kita sa aking puso bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong handog na buhay na walang hanggan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay dumalangin, ang sabi ng Biblia, ikaw ay ligtas na. Ikaw ay pinatawad na sa lahat ng iyong kasalanan. Ikaw ay wala ng kahatulan. At ikaw ngayon ay anak ng Diyos. If you have prayed this prayer and put your faith in Christ, please let us know. Send us a message at the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We're broadcasting live every Sunday at 11 a.m. and 4 p.m. and then every Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. Do join us again on our next episode of The Pulpit.